Hello po, magandang hapon, mapagpalang hapon, blessed afternoon. Lahat ng mabubuti I declare to everyone that's listening and watch right now dito po sa ating 45 live streaming. Ito po ang inyong Pastor Bubot na makakasama niyo muli for another Pangasinan Eagles Networks live streaming po dito po sa Dunamis of Jesus Worldwide Incorporated dito po sa Farmville Subdivision, Santa Barbara, Pangasinan. So, kung kaya po tayong lahat ay muling for 1 hour, let us study the Word, let us be comforted, let us be touched, and let the Lord speak to our hearts, to everyone that would be listening right now and be watching as well sa ating pong mga sinishare, marami po kasing magagandang feedback doon po sa inyong mga sinishare, at maaga tayo ngayon at nasa oras actually, late na nga tayo, 4:03 na po, 4:05 na nga actually. And so siguro po ay mag-start muna tayo sa isang maikling panalangin at hingin natin muli ang patnubay ng Diyos sa ating gawain ito na kung saan naroroon po ang mga nagmamahal. At kung nasaan ang Panginoon, it will always start with prayer. So, kindly pause for a while at mag-pray po tayo sa mandali. Makapangyarihang Diyos, sapat para sa bawat isa. We ask of your mercy and grace and power and faithfulness. We ask of your Holy Spirit to just come to us, intercede for us, to just come and talk to your people in such a way na ikaw lamang ang kayang makipag-usap po sa bawat isa sa oras na ito to lift up the name of Jesus. Kung kaya ngayong hapon, samahan mong iyong lingkod, maging ang lahat ng nanonood sa iba't ibang parte ng mundo, ganun din sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya mo, Lord, that your healing power, your blessing, your Jesus, our Jesus, be the way, the truth, and the life of this live streaming. Pagkatiwala mo kami muli in the presence of your angels, together with our family, their loved ones, na magamit po ang 45 live streaming na ito para lamang sa iyong kaluwalhatian. Tinataas ka namin, Panginoon, muli sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. To God be the glory. In Jesus' name this I pray. Amen and amen. So tayo po tuloy-tuloy na magkakasama at siyempre, hindi naman tayo pwede mag-umpisa nang hindi tayo magbasa, mag-shout out ng ating mga nanonood at para naman po ay ito po yung nakaugalian natin, simula na nag-umpisa tayo. And of course, we are now on our 229th straight live streaming ng Pangasinan Eagles Network na buo po ito because of this COVID-19 lockdown at sa pangunguna po ni Pastor Renato at ng mga kapwa nating pastor. We have took up the challenge to continue sharing the gospel of our Lord Jesus Christ through the power of the social media. Salamat po sa Panginoon kasi hindi kayang pigilan ng mga anumang pangyayari ang gustong gawin ng Lord sa bawat isa sa atin. Kaya nga po ay natutuwa ako na nakuha natin ang pagkakataon na ito upang tayo po, bagamat iba-iba kayong churches, bagamat ang iba sa inyo wala pa rin church, ay nagpapasalamat po kami sa Panginoon gawa ng pinaglapit tayo sa pamagitan po ng mga pamaraang tanging Diyos lamang nakakaalam. At salamat po sa Lord kasi tayo po ay naririto at tayo po ay patuloy na lumalago sa kabutihan ng Panginoong Hesukristo. Kaya po salamat po sa inyong lahat at tayo po ay nasa series nating It's in the Waiting, nasa pag-iintay because actually po, I was not expecting that it would extend this so long. Pero ang dami po ang sumusulat sa akin. Marami ang nagme-message sa Messenger. Marami humingi ng mga outlines na pananda na most of us ay talaga naman pong pinagdadaanan natin. Ang isa sa pinaka mahirap na yugto ng isang Kristiyano. At tunay nga pong napakabuti ng Diyos kasi ang waiting naman ay hindi para sa ating ikapapahamak, kundi God will never stop doing good to us. Kaya nga po salamat sa kanyang kabutihan kung kaya tayo po ay naririto. At ang ganda kasi na-expose natin ang bawat sarili natin. We became true to ourselves
na talagang kasama po ang waiting sa paglago ng isang Kristiyano. In fact, it is one of the hardest at marami ditong sumasabit, marami dito ang hindi nagpapatuloy, marami dito ang bumagsak. But the most wonderful thing with our God is that He allowed these things in our life so that He can change us. Sabi ko nga po sa inyo ay a season of waiting is the season of changing of God in our life. Waiting requires, nandito na po tayo sa point 3, ang number 1 ay waiting on the Lord requires an act of obedience. Waiting on the Lord requires an act of obedience. Waiting on the Lord requires a trusting heart. Tapos na po natin yon. And ito po ang huli na napakaganda po sa lahat na gusto kong bigyan ng pansin ay ito pong waiting on the Lord requires an inextinguishable hope. Hindi mamatay-matay na pag-asa. Of course, ay makikita niyo po yun sa ating Romans chapter 5 verse 5. Ang sabi niya, hope will never disappoint us because the love of God was poured out in our hearts by the Holy Spirit. Yan, po? So, sapagkat sa pamagitan po ng hope, tayo po ay naligtas at sabi nga ng Apostol Pablo sa Romans 8:24 ay ang isang pag-asa na nakikita na natin ay hindi isang pag-asa. Therefore, sa waiting talagang kasama ang hope, At makikita mo dito na kung tayo ay nakita na natin ang pag-asa ngayon, ba't ka pa aasa? Kung kaya nga ang nagpapatuloy tayong tumatangis, nagnanasa, nauuhaw, nagugutom sa Diyos because of this hope. At nakalakip dito ang isang pangako. At ang pangakong ito ay nandun din ang patience, which is one of the Christian virtues na kung minsan hindi natin kayang, kasi kung sasabihin patience, kasi kasama dun ang waiting. Talagang sabi ko nga po sa inyo kahapon, patience is standing on the word and the promise of God no matter what. Yan, po? So, kasama talaga yan. At sa ating buhay ay nangangailangan talaga tayo ng patience. What we wait for is not important than what happens to us while waiting. Yan, po? Na lagi ko ina-emphasize yan na ang ating mga pangako at salita ng Diyos na inaabangan natin mangyari sa atin ay hindi yun ang talaga. Ang talaga ay yung pagbabago sa ating buhay. The one we wait for will be worth the wait. Yung katauhan mismo ni Jesus. Kaya nga po pinupunto ko lagi na ang pag-wait natin ay lalo pa natin nakikilala si Lord. At ito tandaan nyo, lalo din natin nakikilala ang sarili natin. Sabi nga po ng isang nag-text sa akin, Pastor, salamat, napadaan lang ako sa wall mo, pero isinurrender ko na sa Lord ang lahat. Pero Pastor, kada sasabihin ko yun, nandun naman lumalabas yung pagiging mainipin ko. Sabi ko, hindi ka nag-iisa. Po, lahat tayo. Sabi naman ng isa, kahapon, tinapik natin, sabi naman ng isa, sa pag-iintay ko, marami akong mga pagkakamali sa buhay, gawa ng pagkainip, which is true. As you look back in your life, tama yan. At Yuli, lahat tayo, ang masarap inaamin natin yan. Kasi sa panahon ng pag-amin, nandun naman yung pagiging pagbabago ng ugali natin na iniaasa natin sa Lord. Kinakon natin sa Lord ang ating buhay. Yun yung total surrender. Sometimes kasi if we surrender, as we cast all our cares to God, para bang nag-aabang ka na kaagad the more nga na parang lalong tumatagal. Kasi alam mo na di ba? Pag yung alam mo na, na darating na yung iyong iniintay, lalo naman parang nakakainip at parang huminto na ata ang orasan, And so today, it's in the waiting, the title, nasa part 3 tayo, inextinguishable hope, na kung saan ay tingnan natin yung buhay. Natapik natin yung unang point, sabi niya, inextinguishable hope does not have boundaries. Sa buhay po ni Jairus, Sa buhay ni Jairus, sa buhay ni Jesus, sa buhay ng mga tao nakapaligid kay Jesus sa alagad, and yung isang nagnakaw ng kagalingan, yung babaeng inaagasan ng dugo, doon po sa Mark chapter 5. But before dealing with that ay natapik na natin yung point 1, doesn't have boundaries. Sabi lang ni Jesus, dahil dumating yung isang kasama nila sa bahay,
At ang sabi kay Jesus, huwag mo nang istorbuhin ang guro sapagkat patay na yung anak mo. And so, sabi lang ni Jesus, be not afraid, only believe. Yan. Huwag kang matatakot. Ito maganda. Kahit kailan ay hindi ka bibitawan ng Panginoon at kahit na wala na, nag-give up ka na ng hope, doon lang naman nag-uumpisa ang Panginoon. Tatanda mo yan, doon lang nag-uumpisa ang Panginoon. Katulad ng nangyari kay Lazarus at sa kanyang mga kapatid. Sabi ni Martha and Mary ay kung narito ka lang po, sana hindi namatay ang aming kapatid. But si Jesus ay talagang inalaw niya yun na kuminsan ay hinalaw niya na mamatay si Lazarus para lalong mahayag ang kapangyarihan ng Panginoon. Ganon din kay Jairus during this time, Mark 5, na sabi nung galing sa bahay nila, huwag na istorbuhin ng guro kasi patay na anak mo. Syempre naman, gumuho na ang lahat ng kanyang inaasahan. Pero maganda sa Lord, yun nga masarap pag ginib up mo na lahat. Sabi mo nga, surrender, tapos paglabas mo nandun na naman yung madali ka mainis, madali ka mainip. So totally talaga, hindi pa talaga nakasurrender. So praise God. It doesn't mean to say na hindi pa talaga nakasurrender, you will give up. No. Pag sinabing lumutang uli yung ugaling yun, so ang ibig sabihin, dapat may baguhin pa. Amen? Magbabasa muna ako. At habang ako po'y nagbabasa, ako po'y nakikiusap sa inyo na pakishare nyo. I-greet muna natin kayong lahat, at pakishare nyo na po habang ako po ay nagbabasa ng mga kasama natin dito sa 4-5 live streaming. Unahin ko na yun sa pinakadulo. Si Joy Valdez ng Macau. Hello Joy, kasama natin sa Yupang before. Alili Alombro ng mga Tarum. Hello po. Ate Rose Colio ng Las Piñas. Ayun na naman si Elson. Thank you very much Elson sa 10 stars mo. Ayan. Salamat Elson Honrado ng DOJ Santa Barbara. Ayan. At ganun din kay Thea Simon Mendez ng Kingdom of Saudi Arabia. Hello dyan. At ganun din sa ating kaibigan sa Madrid, Spain, si Weng Cadelena, Pastora Weng Cadelena. Ate Wilma ng Perth, Australia. Pakishare nyo na po, Ate Rose Colio ng Bulacan. Si Junel ng Asinggan. Hello po sa inyo. At pagpalain po tayo. At ganun din si Pastor Dominador Ilagas ng Guam, ang gwapong-gwapong asawa ni Pastora Pilipinas. Magandang hapon po sa inyo dyan sa Guam. Dito po sa Pilipinas ay hapon. And of course, si Madam Erlinda Miranda, birthday po pala ni inyong best friend, ng inyong kumpare, si Kiko Latoha, si Ansing po. Birthday niya po ngayon. VRG Capello, hello sa iyo kapatid. Pastor Bubut po. Ito, kanina nagkita kami sa Pamana, si Pastor Ronnie Macaraeg, Ributan ng Bayambang, na noon kinantsawan nga ako kanina kasi sabi niya, Pastor, tumatanda ka na kasi noon siya ay estudyante sa Pama at nagsiman ito ngayon, Pastor na. Pero, isasagot ko ngayon kasi ako nandito ngayon ay medyo mas mauuna pa ata yung buhok mo sa akin. Quits na tayo ngayon. Pastor Ronnie, Ganon din, hello. Ganon din kay Genesis de Leon Lucena na Mamalingling, Dagupan City. Good afternoon sa inyo dyan, sa Mamalingling, Ganon din kay Ate Norma Baluto Madamba ng Baguio City. Ate Norma, tumataas ang COVID dyan, Pag-pray na nga natin. Yung COVID ninyo, medyo balitado kayo ngayon dyan sa Baguio City. Ganon kasi ata dyan sa sa night market, hinunto ata yung night market. Ganon din kay Benmar Aniceto ng Binmalay, hello. Noli Nasianciano, magandang hapon po, Pastor. Ay sir, Pastor sir, ganon din kay ito na, shout out, ang dami nito. Juliana Alexis Palaganas, Crisalin Estrada Segundo, Clarissa Season Balala, Angeline Tulao, Eliza Reyes, Sanshi May Gumawid. Habang nagbabasa po ako, pakishare nyo na at paki-watch party if ever. Cheryl Ramos, Lynn Javier Tagiban, Ate Lolita Kawili, they are all watching right now. Yan, hello Pastor Bubot, finally we met. O nga, hindi na lang tayo nag-uusap masyado. Pamana po, District 3, Ariel Fe. Pati pala yung si Brother Ariel ay nanonood sa atin sa live streaming, yung may-ari po ng Ariel Fe
restaurant and resort dyan po sa Bayambang. In-approach ako kanina at sabi niya, Pastor, nanonood ako sa iyo every afternoon at hindi lang ako nagsusulat pero nanonood ako sa iyo. Sabi niya, pati po yung isa, may lumapit din sa akin, si Sofia pala yun, kay Pastor Joey. Nandun din si Pastor Joey kanina at sabi niya, Pastor, picture tayo, picture. Nakakatuwa naman na produkto po ng Pangasinan Eagles, medyo po lumuluwang po talaga yung scope, ano. Nagkita kami ni Pastor Joey doon sa may parking kasi pinaalis kami dalawa, mali yung parking namin. So nagkita kami sa parking space, doon sa parking lots, I should say. So nilipat niya yung sasakyan niya, nilipat ko rin po yung sasakyan ko at yun lang, doon lang kami nagkita dalawa. Ganon din si Pastor June Claudio, nandun din kanina. No? Maraming kaagilan na nandun kanina sa District 3. Binabati ko rin si Just Jude Bilyota IV. Ano kaya to ni Pastor Resty? Bilyota, Just Jude Bilyota IV. Magandang hapon, Jimmy Merong Kalaksan, Evelyn na Singapore. Ganon, shout out ulit, Rochelle Benito, Lowell Angelo Crave, Mecca Aya Molina, Mark Irving Kalimlim Tumanan, Kimberly Carino Gabrilio. And si Ma'am Juby, buntis, hindi ka pa nanganak? Padaliin ng Lord ang panganganak mo, ha? Fee Ordonez, kiss more you. Ba, matindi, ha? Okay, Pastor Bubot po ito, Faye. Faye, hey. Yan, ganun ba ang basa doon? Ganun din po kay Kuya Dari ng GCF, doon sa beshi ko, Pastor Eric. Vince Rafael Primicias. Ayan, si Ate Malu. Hello po sa inyo. Praying for you po. Ayan, at pinabasa ko rin kay Pastor June Claudio para may pag-pray ka namin kanina. Malu, kumusta na rin kay Alex at pagpalain tayo ng Panginoon. God is so good. Mabait ang Diyos. At God is in control of everything. Elma Revilla Bongato, hello, saying hi to you and good afternoon. At ganun din, of course, ang Queen of Diamonds di ko nasasabi pangalan mo kasi kilala na kita, ng 45 live streaming, nasa Hong Kong pala ito. Jessamine Gumawid, hello, good afternoon din sa iyo, Jessamine. Alan Saclolo Castrense, Alan, saan ka ba nga, Alan? Saan nga ba, Alan? Kasi kinawan niya ako kanina, kagabi, Ayan, Alan Saclolo Castrense, hindi ko maisip kung saan ka nga. Rita Rodriguez, good afternoon po sa inyo. Olivia Agustin, si Pastora Verna, ng Gospel of Christ Fellowship Binmalay, pastora natin dyan sa Binmalay. Ganon din kay Angeli Gonzalez, ang ating kasama dyan sa Bunuan. Magandang hapon. Ayun din, si Ate Virgie, kanina pa ito, isa sa mga una, si Ate Virgie, Rosario Kawili kasama, driving home na siguro, kasama ang kanyang boyfriend, ex-boyfriend, asawa niya na ngayon. At kumusta po sa mga bata, dyan po, pauwi na kayo, from Quezon City, galing sila sa Quezon City. Ayun, tapos Brenda de la Cruzara ng Dubai and Marunong at ang dalagang kapatid. Hindi ko matawag na dalaga si Angeli pero ito dalaga po ito. Mary Sherlane Gonzalez, good afternoon po sa inyo dyan, sa Punuan at sa amang lugar ka ngayon. Ate Domi ng Sydney, Australia. Ate Delia Scanio, I think she's from Japan. Oo, Ate Delia, Scanio. Teka, baka nung tama di ako or Israel. Nagkalito-lito na po. Patawarin niyo ako. Mali ang nabanggit ko. Narjory Dinyeba Palaganas. Marjonel Dinyeba Palaganas. Bernard Palaganas and Alaysa Dinyeba. Jocelyn Imos, ang magandang kapatid ni Jomar. Nandiyan po sa Hong Kong. Ate Domi, Sydney, Australia. Mercy Solueta. At ito na, Barangay Okang ng Season, Pangasinan. Hello po sa inyong lahat dyan sa Barangay Okang. Magandang hapon po. Watching with you and God bless you, Pastor. Thank you po, Ate Domi. Melanie, ang aking anak dyan sa Hong Kong. Magandang hapon. Ganun din kay Arlene Tabingo ng Tayug. Elizabeth Lapora. Magandang hapon, Neng. Yan, nasa ka ba? Kalasyaw, Jaya Vilis Manuel, Carla May Doria Aguilar, Joan Juquino, Cristina Almazan, May Kyla Escobar, Altea Kalinawan from Giliana. Yan, magandang hapon. Milagros Orchola po, magandang hapon at mapagpalang hapon. Kuya Greg ng Karaglan, hello po sa inyo. Ayan, si Ate Elma na Singapore, hello po. At ganun din kay, yan, nabasa ko na atang lahat. Ate Yoli, Bigan, yan. Kumusta po kayo dyan sa Bigan City? Mainit? Elizabeth Macalalay Ordanyes, Abigail Molina Ramos ng Malanay, Ate Josephine ng Malasiki, ganun din si Ate Milagros Orchola, at shout out ulit
Ayan, sa Barangay Okang, Manilin, Joy, Mark Anthony, Noemi Kalimlim, Christopher, and Shai Padawang ng Sison, Pangasinan. Lia Mary Estrada Kalaksan ng Dubai. Hello po, Larry Carino. Ayun, Sami Patli. Ayan, ang dami kasing magandang hapon sa iyo, Sami. Ganun din po kay Ate Alice Rosario ng Bunuan. Yan, tama na ako dyan. Tama na ako. Ate Alice ng Bunuan. Yan, ganun din kay Rebecca Zara, John Philip Robero Evangelista ng Pampanga and Santa Barbara. Irvin ng Bataan and Manawag. Joy Valdez, nabagit ko na. Yon, tuloy-tuloy na po tayo. Pa-shout out po. Sino ba naman to? Yan. Pa-shout out daw kay, teka po ha. Doon sa dulo. Yon, si Junel, nabati ko na. Amen to that, Pastor. Yon. Nasabi ko na rin. Yun, sa dulo naman tayo. Konting tiyaga po. Pakishare nyo habang kayo nag-aabang at minamasdan yung itsura ko dito sa monitor. Janet Limpen Di Guzman, magandang hapon. Na-share na po, Pastor, sabi ni Ate Domi. Thank you po, Ate Domi. Monique Ramos Carizal, si Monique. Ayan, magandang hapon, Monique. Lucita Javier, hello po sa inyo, Ate Lucita. Ayan, kabata kayo, anak nyo si Kwan, Yogi, Joey Alexander Sebastian, magandang hapon, Ate Edna Katlipinlak. Stella Maris, shout out mula kay Rose Colio, May Paule, Chanel Banyaga ng Tayug, ayun, Ramil Kawili, ayun, bukas pa po, Pastor, ang birthday niya. Ay, makita ko po sa Kwan, nakita ko kaya sa Facebook, binabati na siya, kaya nakibati po ako, Ma'am Erlinda, alam niyo birthday niya, Kat, gandang hapon po sa inyo, at may tumatawag pa, pasensya na po, Pastor Ruben, ha? Yun, meron na po tayong live streaming. Si Pastor Ruben po yun, ng mga tarong tumatawag. Hindi niya alam, naka-live stream ako. Ayun, Marilo Mercado ng Toronto, Canada. Madaling araw sa kanila ngayon. Rita Rodriguez, Katkat Bulahua. God bless you. Ayun, si Katkat ay from Lebanon. Ikaw yung kwan. Marivic Alacar. Oo. Yun. Marites Madronio ng Hong Kong. Melmelda ng Qatar. Kalasyaw, si Elizabeth Lapura, ating kasama dito, Abatu. Ang ganda naman ng pangalan mo, ha? Pogi, no need to mention my name. Oo, hindi ko na i-mention. Importante, faithful ako, always watching. Hindi ko naman mention yung name mo, ha? Hindi ko sinabi totoong pangalan. Basta Rena Diamond lang. Ayan, no? Mention din. Ina, Rizel, good afternoon. Bunuan, Estela Bautista, Chris Castro, Aurora Horado Mendoza. Abay, puro magbabasa na lang ata tayo. Bernadette Alcoran Sasa, Princess Sarmiento, Felix Berto Oka, ayan. Juby Mendoza Legin ng Karusukan, pa-shout out po, Pastor, kay Chris Castro, ayan, na-shout out ko na, na-share na po, sabi ni Pastor Ronnie. Diyan mo, Pastor yan, dati estudyante lang sa PAMA, ngayon nagpastor na, at dating seaman, kinalimutan ng pagiging seaman, At ngayon po ay isa ng pastor dyan sa Bayambang, si Pastor Ronnie, So tayo po ituloy na, pwede na tayo mag-umpisa, at nakapag-share na kayo most probably, at nakikita ko naman po sa mga walls ninyo at nagpapasalamat po ako sa inyo. It is not for Pastor Bubot, but for the work of the gospel in our life, kasi ang dami pa pong kaibigan natin, loved ones natin, ang hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Kung kaya it is about time for us to let the Lord Maranatas voice. Guys, si Jens ito. Jens, bravo. Hello, thank you sa iyo, Jens. Ikaw yung kanina, si Sheila. Sheila pala yung kanina, Sheila, bravo. Nakakatuwa naman. Nakamask kasi, hindi ko ganong kilala at first time ko makita. Nagpa-picture kami. Salamat sa Lord. At saka ngayon po, it's in the waiting. We can now start. Pasensya na po kayo. Lolo Shi Hong Kong, hello po. Ganun po talaga tayo dito na binabasa po muna ang lahat. Kasi I want to just mention your name, to let you feel that you are important in this live streaming, to encourage each one of you, including myself. Alam niyo po, sa totoo, ako unang na-encourage. Kanina nga po, habang kami umaten, may nag-chat sa akin at ako po'y na-bless na kung saan po
na kung saan po ay nagiging daluyan ng pagpapala ng Panginoon ang live streaming na ito, no? Na kahit maiksing oras lang po, kasi nagbabasa pa tayo, kung kwenta yung mga binabasa natin, no? Tingnan mo, almost 20 minutes na, no? Ayan, Mama Shirley daw, shout out po to my loving Mama Shirley Simon Mendez, sabi ni Thea, no, sa Saudi, Jenny Rose Mendez, stepfather Sunny Soriano, and, di ko na mabasa, teka, tingnan natin. And to my kids, King Joseph de Jesus and Giancarlo de Jesus. Ayan, coming from Mama Thea Simon Mendez, Rosero Gabriel Elise. Ayan, magandang hapon, Jennifer Rabanes. Tuloy na po tayo. So mamaya na uli ako magbabasa, topic na tayo. So si Nicodemus, si Jairus, sabi ng tao, patay na yung anak niya. Ano? Yun yung point 1. Kapag ikaw ay nagwe-wait, yung hope mo hindi mamamatayan kasi ay yung hope natin inilagay ng Diyos yan sa buhay natin. Kung kaya nga it knows no boundaries, huwag mo lilimitahan yung pag-asa na yan, Sabi niya it has no limits. Sabi nga ni Jesus, wag mo nga alisin yung hope mo. You can I want you to have this scenario in our life. Yung bang emergency, naiinip ka, pagkatapos sabihin pa, wala na pag-asa yan. Di ba you give up hope? But this is wonderful thing with everyone who received the Lord Jesus Christ. Sasabihin sa'yo, hindi, only believe. Huwag mo give up yan. Katulad ng mga dalaga natin, nasa edad 30 pataas na, at wala pang boyfriend. Pwede pa naman, nandiyan ka pa naman sa loto, 1 to 45 at 48. So huwag ka mag-give up. Kung talagang merong nakalaan sa'yo, may nakalaan. Huwag ka lang magmamadali. Sabi nga ng isa nating kahapon, nag-chat sa atin. Sabi niya dito sa wall, pastor, ako nga nag-asawa 40 plus, sabi niya. Kita mo yun, Ay huwag ka mag-give up. Never give up your waiting. Huwag mong i-give up ang iyong pag-iintay sapagkat ang pag-iintay na yan, kapag ang Diyos ang nandiyan, bukas sana matapos natin ito, kukunin natin the benefits of waiting. 10 po yun. Actually, dapat ngayon na yun. Pero ito po, kapag ang Diyos ang nangako, titiyakin ko sa iyo, mangyayari ito. At kaya nga ang Bible, punong-puno yan ng ang habang pag-iintay. At habang tumatagal ang pag-iintay, ay lalo namang gumaganda ang ating pag-uugali. Lalong nababago ang ating pag-uugali. May isang hayop na nilikha ang Panginoon, yung impala, African impala, na kung saan ay pwede siyang tumalon ng 10 feet. Parang kangaroo, dyan sa Australia. I was driving from Sydney magsasalita po ako sa Queensland So mahabang biyahe yun. It would take almost 12 hours kung straight drive. Pero hindi namin nakaya na dumiretso kasi nagpahinga kami doon sa isang, nakalimutan ko yung lugar na yun, going to Queensland, Fort Macquarie. Fort Macquarie. Doon po kami natulog. Kasi ang susunod na araw ay doon naman kami sa Queensland. Na-invite po yung lingkod nyo sa Queensland. Doon ako nakapagsalita straight English. Mahirap pala yun, Except you be anointed by God, mahirap magsalita straight English. Tatayo ka pala, sasabihin na sa'yo, 30 minutes only, pastor. Kumilo si Lord. Yun ang masarap, yung nililimitahan ka ng tao, yun yung point 2. Nililimitahan ka ng tao, pero ang Diyos, pag sinamahan ka, walang limitasyon yan. Amen. At titiyakin ko sa'yo, when you said yes to Jesus, don't ever limit God. Mafe Ballador and Jam Fernandez. Basta ang mahalaga, stand on the word and stand on His promises. Del Tupino, kaya sabi ko nga sa inyo, di ba, nabubuo yung patience during waiting, kasi patience for me is standing on the word of God and His promises, no matter what, ano man mangyari. And ako po yung nakapagpakasal ng edad ko, 8 years ago. 8 years ago lang po ako nagkasal that was 2012. Anong edad ko nun? So, 53 years old ako nung ikinasal. Nag-wait po ako. When I received the promise 1999,
talagang in-street ko yun, finocus ko yun. Ito nga po yung impala na sinasabi ko sa inyo, huwag mong lilimitahan kapag nangako sa iyo ang Diyos. Ano? Huwag kang lilimitahan. Tingnan mo yung eksena ha, tingnan mo yung eksena. Una, nagmamadali si Jairus, kasi nga naman naghihingalo yung anak, understandable. Marivic Alacar ng Lebanon, understandable yun. Lynn Javier Tagiban, understandable yun. May mga situation sa buhay natin na minsan di mo naiisip, minamadali mo ang lahat, kasi nga katulad ni Jairus, naghihingalo na yung anak ano ang sitwasyon na yan nangyari? Sumama naman si Lord, kaso there are people around Jesus na hindi sila makabuelo ng alis. Parang nakasakay ka sa isang ambulansya na meron kayong dala-dala naghihingalo at bigla kayong na-traffic sa EDSA. Ano mangyayari sa'yo? Oh, di ba? Ganun most of the time ang mga tao nagwi-wait. Ano ba naman to kung kailan pa kailangan saka na traffic? Ano ba naman to kung kailan kung magbayad ng utang saka naman wala akong blessing? May mga inaasahan ka pero hindi dumating at ano nangyayari? Umiinit ulo natin. Parang yung kwento ng isang tatay, nag-away sila mag-asawa sa bahay at sa opisina, sinermonan siya ng kanyang boss, away. Di siyempre, ang init ng ulo niya, sinermonan siya ng boss. Pagdating sa bahay, yung naglalambing ang anak, sabi sa kanya, huwag nga, hindi, ayoko muna, huwag mo akong lang bigin, kasi daladala niya yung sama ng loob niya sa office. At ano po nangyari? So, nung daladala niya sama ng loob sa office, pati yung pusa na halang-halang doon sa kanilang sala, nasipa niya. Yun po yung mga kumisan yung mga pag-uugali natin ng pag-iintay kung sino-sino ang nadadamay. At ang masakit, yung mga walang kinalaman, sila yung nadadamay. Masakit po yun. Ang pinakamasakit din yung sa kamamadali natin ay lalo tayong napapahamak. Alam na natin ang mga ayaw at gusto ng Panginoon, kuminsan ipinipilit natin. Liwayway Kagara, magandang hapon. Yan. So, ganun yun. Yung impala po kasi, just like the kangaroo, ay sa Africa, kaya niyang talunin yung 10 feet. Papunta po ng Queensland, makikita mo yung highway doon, ang tataas ng bakod. Kasi po, ang kangaroo pala ay nocturnal animal. Ibig sabihin, sila ay tulog sa umaga, sa araw, at gising sa gabi. Kaya po pala nilagyan ng bakod yun, kasi tinatalon nila yung bakod. Paggabi, highway. So, many times in our travel, makikita mo namamatay yung kangaroo sa gilid ng daan. Ganito rin po yung impala. But the most interesting thing with this impala is that nakakatalon siya ng 10 feet at ang distance po ng talon niya ay umaabot 10 feet ang taas at ang distance po ng kanyang talon ay yung haba ng kanyang talon ay 35 feet, I think. 30 feet. So, 10 feet yung taas niya, ang tumalon, at 30 feet yung haba, parang kalahati ng basketball court. Yung haba ng kanyang talon. But there is one problem with this impala. Kapag itong hayop na ito, hindi niya nakita ang dadapuan niya, hindi siya pwedeng makatalon ng ganong kataas at ganon kahaba. Pag inilagay na siya sa zoo, itong impala na hayop, parang deer, ay hindi na siya makatalon ng 10 feet kasi lagyan mo lang ng bakod na hindi niya makikita yung dadapuan ng kanyang paa, hindi na siya makatalon ng 10 feet. Ganon din po tayo, kapag nilalagyan natin ng boundary ang ating pananampalataya sa Diyos at tayo'y naiinip, nasisira ang pangako ng Diyos, nasisira ang ating pag-uugali, at tayo po ay nawawala ng gana na magpatuloy sa Panginoon. Marami na akong nakitang ganyan. At minsan nangyayari din po sa akin. Erica, hello. Jorolyn Torio, Liway Kagara, and Cindy Cristel Inoba ng DOJ. Hello po kayo dyan. Ayan, Pastor Bubut po, So, minsan sa mga buhay natin, sa ating pagkainip, tayo ang nangunguna. Inuunahan natin ng Lord. Bakit? Kasi nilalagyan natin ng boundary, nilalagyan natin ng timeline, nilalagyan natin ng
sarili nating pag-unawa yung mga pangako ng Diyos. Just like Abraham and Sarah. Pinangakuan ng Lord si Abraham nung 75 years old at mga ilang taon pa lamang sabi ni Sarah, total baog naman ako, eto na si Hagar sa iyo, gawin mo na para magkaroon ka ng anak kaayon sa pangako ng Diyos. Tinutulungan si Lord. Minsan sa pagkainip natin ay para bang nagkulang si Lord at gusto mo siyang tulungan. Parang ito, noong naipit siya ng tao, si Jesus at saka si Jairus, naipit ng mga tao at may babae na humihipo sa laylayan ng Panginoon, na kung saan ay mahipo lamang niya ang laylayan ng Panginoon, siya'y gagaling, mahipo ko lamang ang laylayan ng Panginoon, ako'y gagaling. At pagkatapos ay di papunta na sila doon, nahipo nung babae, tumigil si Jesus. May mga pagkakataon sa buhay natin na parang tumigil ang Diyos. Hello? Hindi po titigil ang Diyos. He control. He knows. Our time is different from the time of God. Ang time natin is chronos. Sa Kanya ay kairos. Chronos, yung salitang chronological. Tayo inaayos natin ang oras. Sa Kanya hindi. Ang oras perfect pag Siya ang kumilos. Chronos, gusto mo lagi may ayos yung oras mo. There's nothing wrong about that. Pero kapag ang usapan ay pangako ng Diyos at ang Kanyang salita, mag-intay ka ng Kanyang kairos. K-A-I-R-O-S, God's perfect time. Ito po yung time na sinasabi ng Panginoon doon sa Ecclesiastes. God made all things beautiful in His time. Perfect time. Timing. Iba ang timing ng Lord, iba ang calendar ng Lord. Sa calendar at timing natin, kahit sabi mo pa dito sa Bible yan, may sariling time ang Panginoon. At hindi mo kayang sukatin ang oras na ito sapagkat ang gusto lamang ng Lord kapag sa ating pag-iintay at dumating ang Kanyang perfect time, may nangyaring pagbabago at lalo tayong napalapit sa Diyos. Yun ang mahalaga. Sa Lord, hindi mahalaga ibibigay niya mabubuting bagay. Ang mahalaga, ma-inlove ka sa Kanya. At matuto ka. Bunga ng pag-iintay na yon. Kaya nga sabi ko, waiting changes us. Ang pag-iintay ay inaabangan talaga ng Lord yan upang lalo tayong mapalapit sa Panginoon. Upang lalo tayong matuto. Kasi walang pinangarap ang Diyos kung hindi you say, thank you God. Even in times of distress and trouble and discouragement, disappointments, heartbrokenness in your life, you can say, Lord, I entrust it to you. Do not limit God. Kaya nga sinabi ng babae, sabi ng kay Jairus, ay yung babae na hipo niya, huminto ang Panginoong Jesus. Sabi niya, who touched me? Sabi naman ng mga alagad, Panginoon, ano ba naman yan? Ang dami-daming tao dito, ang tatanungin pa, who touched me? Bakit kailangan huminto ng Panginoon? Kasi, may mga bagay minsan sa buhay natin na parang humihinto ang Diyos sa buhay natin. Yes, many times. And yet what we do is that tayo ang kumikilos. Pag huminto ang Diyos, hinto ka rin. Di ba ganito For example, tingnan buti pa siya, yung kapatiran namin, ang ganda na ng bahay, kami hindi. Tanda mo to, kung siya blines, mag-abang ka ng kasunod mo. Kung ang Diyos niya si Jesus at blines siya na nauna sa'yo, ay nako, susunod ka na. Amen. Bakit? Magkakaiba ba ang pagmamahal? No. It's in the waiting. Yan ang title natin, di ba? It's in the waiting. Yung babae, ako po yun. Ako po yun. Si Jairus, ano ba naman itong Panginoong Hesukristo na to? Kung kailan yung anak ko, saka pa naman huminto. Samantalang may gusto lang patunayan ng Diyos doon sa babae. Sabi niya, may lumabas na kapangyarihan sa akin. Ang sabi ng babae, ako po yun, ako po yun. Bakit kailangan huminto ng Panginoon? Tandaan mo, kapag blines ka ng Panginoon, kapag nakaranas ka ng perfect time ng Panginoon, laging nag-aabang ang Diyos ng pasasalamat mo, ng dedication mo. Kaya nga may mga gamit, dinededicate natin. Bakit? Kasi para sabihin mo sa Kanya, Lord, galing lang ito sa iyo. Kaya nga pag kumakain tayo, bakit? Nagpapasalamat tayo kasi yan ang isang bagay na kaya nating ibalik sa Diyos. Ang pasasalamat.
Di ba yung 10 kitungin, gumaling silang 10, tapos yung papunta na sila, gumagaling sila, tapos naisip nila, magaling na sila, tapos yung isa bumalik sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, ang sabi, bakit yung isa lang ang bumalik? Bakit yung 9 hindi bumalik? Nasaan na yung 9? Where are the 9? Kaya huminto si Jesus kasi napakahalaga na may ituro si Jesus sa babae, sa mga tao na sa paligid, kay Jairus, sa mga alagad at sa atin ngayon na ang sino mang hinipo ng Diyos sa kanyang tamang panahon dapat magbalik ng pasasalamat sa Diyos. Ano sabi ni Jesus? May lumabas sa kapangyarihan sa akin. Alam niya yun eh. Oh, sabi niya, ako po yun, ako po. Sabi niya sa babae, your faith has made you whole. Ang iyong pananampalataya sa akin ang bumuo sa iyong pagkatao. Ibig sabihin, yung babae nung nag-umamin na ang kagaling ay galing sa Diyos, binuo ang kanyang pagkatao. Ano yung pagkatao niya? Espiritu, kaluluwa at katawan. Meaning to say, yung babae, kapag marunong kang magbalik ng pasasalamat, pati espiritu mo inaayos. Yung siyam, o yung itong babaeng ito, if ever, hindi umamin. Alam nyo, gumaling lang siya physical. Hindi whole. Tingnan nyo yung look ng kagalingan ng isa. Sabi niya, your faith has made you whole. Ang ibig sabihin ng has made you whole, pati espiritu mo inaayos ko. Kasi kapag marunong ka magpasalamat sa Diyos, pati espiritu mo naayos. Pati pag-uugali mo naayos. Many consider blessing alone physically, financially. Ang dami ko pong nakitang ganyan. Noong bless sila financially, physically, abay nawala na rin sa church. Kaya nga itong waiting, may itinuturo ang Diyos sa atin na kaya ka pinag-iintay pa para matutunan mo na ang pag-iintay ay walang boundary at dapat kapag nangyari ito sa iyo, ibalik mo yung pasasalamat sa Diyos. Ibalik mo lang. Amen. Amen. Nakukuha niyo po ba ako? James Santillan, Di Guzman, and Sarah Cayabyab. Magandang hapon. Sarah sa J-Loms ito. Ano? Magandang hapon. At ganun din, si Kuya Ray Taranco na Asinggan, Roslyn Lariosa Garcia, hello po. Yan, si Pastora Weng. Hola, Panyera from Madrid, Spain. Yan, tandaan nyo yan ha. Tatandaan nyo na kapag hindi pa tayo, hindi pa dumarating yung pangako ng Diyos sa atin, ang ibig sabihin nun, may inaayos pa sa atin. Kasi kuminsan, buti pa siya binibless. Para yung babae, di ba? Pinagaling na. Samantalang itong Jairus. Itong Jairus, patay na yung anak. Kaya minsan, ay, wag yun nakaka-bless. Wala namang masama. Pero dapat, pag sinabi mo, ay, nakaka-bless naman siya, dapat, susunod na ako. Yan! Pakisulat nyo, susunod na ako. Braille Gallego, Cheche Bihag, Amen. Jens, bravo! Hello po sa inyo. Mga taga-J-Loms to eh. Ano? Nakakatuwa po yung pastor nyo. Gwapo na. Ang sipag pa. Anointed pa. Ano? Hanga po ako dyan sa pastor ninyo. Kamukha ni Kwan. Pag magulo ang buhok, tawa ko ng tawa doon sa kanyang Kwan. Si Pastor Joey po, talagang palibasa. Ano, batang-batang pastor, ano? Yan, sulat mo, susunod na ako. Susunod sa ano? Susunod ka nang i-bless. Amen? Kasi marami, ay, buti po siya, bless. O, di dapat ganito. At ganito, uy, bless siya, susunod na ako. Yan, ano po. Nakukuha niya ako, susunod na ako. Uy, bless siya. Okay, ang blessing, financial, physical, material, emotional, at spiritual. Yan. Susunod na ako. Hindi susunod ako, ano? Susunod na ako. Yan. Ano susunod na sa'yo? Blessing. Bless siya, bless ka. Natural. Kasi ang Diyos na nangako ay tapat sa kanyang pinangakuan. Hindi tayo papangakuan nang hindi niya tutuparin. Amen. It only takes time. Why is it taking time? Because it's developing our character, our attitude, our anointing. Yan, Cheryl Ramos. Yan. Ano po? Yan, nandito na rin si Alex. Ano? Susunod ka na, Alex. Abuet. Yan, ang gwapong asawa ni Ate Malu Abuet. At ang mga pagsubok sa buhay ay mga palatandaan niya na may gustong gawin ang Panginoon sa atin. Amen. So,
inextinguishable, hindi namamatay na hope, has no boundaries. Number two, inextinguishable hope must not let others limit your faith, our faith. And sabi nung kung kasi wag mo na istorbuhin. That your daughter is dead. Wag mo na istorbuhin ang ating maestro, the master. Wag na papuntahin, patay na eh. Hello? Other people, ang galing sumulsol. Kaya piliin yung mga kasama nyo. Mga dalaga, mga binata, mga nanay, mga tatay. Tell me who your friends are. I will tell you who you are. Pagsalitain kita ng 5 minuto, ng kwentuhan, makikilala kita. Hindi sa judge kita, makikilala kita kasi kung ano yung sinasabi mo, yun ka. Diba? Biblical yun. O, so dapat, yung mga kasama mo, dapat ganun din kasama mo. Ang mahirap pag asawa mo nang hindi mananampalataya. Ano? Or kaibigan mo na hindi mananampalataya, o ka-classmate mo na mahilig mong samahan ng hindi mananampalataya, makinig ka sa akin. More or less, i-impluensyahan ka niya. Pero kaya nga, dapat siyang impluensyahan mo kasi ikaw alam mo kung saan ka nakatayo. No, standing on the Word of God and standing on the promises of God. So ikaw, sabi niya, huwag niyo nang istorbuhin. Ang gagaling magpayo, no? Sila pa yung magagaling magpayo. Dapat tayo yung mahuhusay magpayo kasi alam natin kung ano ang tamang daan natin. Ano? Yan, sulat na, susunod na ako. Yun. Thank you, Lord. Susunod na kami ni Malu, sabi ni Alex. Praise God. Kuya Reynaldo Fontanilla is also watching. Ate Erlinda Lumion Velasco, susunod ka na. Joey Pacheco, yung aking kaibigan dyan sa Metro Manila from Maruno, susunod ka na. Yan, sa blessing. At ganun din kay Ervin Spina ng Bataan. Ano po, magandang hapon sa inyo. And as you were watching, pakishare po sa mga hindi pa nagsishare. So huwag kang makikinig sa sinasabi ng iba. In fact nga, merong minsan sa sinasabi ng puso mo eh. Basta i-relay mo yung salita ng Diyos. You have to wait. Kasi greater waitings are greater blessings. Greater blessings and greater waiting are products of character changes. Yan, ano? Susunod na po tayo. Alam mo, nung una nakikita ko, kaya kayang sabihin nito kasi nung una po nag-start talaga ako sa wala. As a pastor, kasi galing po ako pagiging doktor, sanay po ako na bago lagi yung kotse ko, sanay ako na maraming pera, sanay ako na mataas ang sweldo, pero nung ako yung nagpastor, sad-sad talaga. Yun naman ang masarap. Kasi pag galing ka sa ibaba, itataas ka ng Panginoon. Tatandaan niyo yan. So si Jairus talaga nag-give up yan, wala na, sabi niya. But the Lord said, tingnan niya, nung una, minamadali niya si Jesus. Tingnan niyo yung senaryo. Siyempre, naghihingalo yung anak eh. Pero nung sinabi ng galing sa bahay ni Jairus, patay na yung anak. Gumuho lahat ng pag-asa ni Jairus. Sino ba naman ang hindi guguho? Marinig mo anak mo, patay na. Gumuho lahat yung pag-asa niya. But he forgot na ang nangako at kasama niya si Jesus. Kaya nga sasabihin ko sa inyo, piliin nyo kasama niyo. Piliin nyo. Kasi mahirap eh. Sabi niya, huwag mo na istorbohin. Pero ito masarap. Tingnan niyo yung senaryo. Minamadali niya si Jesus. Pero nung gumuho ang kanyang pangarap, ang kanyang pag-asa, at sinabi pa sa paligid, huwag nang istorbohin ang Panginoon. Sabi ni Jesus, halika puntahan natin. Nabaliktad na ang sitwasyon. Nabaliktad na. Tingnan po natin yun. Basahin ko sa inyo, Mark 5. Sabi niya, huwag kang matatakot. Only believe. And sabi niya, while he was still speaking, some came from the ruler of the synagogue's house. Your daughter is dead. Why trouble the teacher? Verse 35, Mark 5. Ano? Tapos sa 36, nung marinig ito ni Jesus, ang sabi niya, sinabi niya kay Jairus, eto na, huwag kang matakot. Maniwala ka lang. At isinama niya si Pedro, si Santiago at si Juan. Inaya niya
si Jairus pabalik ng bahay. Woo! Magmula ngayon, para tayo ay tumatag sa ating waiting moments, huwag kang makinig sa sinasabi ng iba. In fact, huwag kang makinig sa sinasabi ng puso mo. Ang pakinggan mo ay ang salitang ito. Do not be afraid, only believe. Hallelujah! Nung una, minamadali niya si Jesus. Nang nag-give up at nag-surrender siya, Ate Malu, si Jesus na ang nanguna sa kanya. Iyan ang pinakamasarap sa lahat. Iyan ang hindi mo matatawaran sa Panginoong Jesus. Do not be afraid, only believe. Naiinip ka? Do not be afraid, only believe. Nung yung anak ko po ay nagka-COVID positive, nung umuwi siya galing abroad at nagpa-swab siya sa St. Luke's para makabalik na sa ibang bansa, nag-positive. Gumuho lahat yung pag-asa ko. Pastor po ako. Gumuho lahat yung pag-asa ko. Buti na lang itong asawa ko, sabi niya sa akin, asawa, lahat ng sinabi mo sa pulpit, ngayon patutunayan yan sa iyo ng Diyos. Umiiyak po ako, hindi ako makatulog madaling araw, gumigising ako, umiiyak lang ako. Alam mo, masarap may kasama kang magpapaalala sa iyo ang kabutihan ng Diyos. Huwag kang maniwala sa negative. Mamatay na ako, wala nang kwenta ang buhay ko. Wag. It's about time that let Jesus lead us. Panahon na sa panahon ng ating pag-iintay, hayaan mong si Jesus ang manguna. Sabi niya, do not be afraid, only believe. Nung gabing yun, hindi pa ako tumigil hanggang sa hindi ko makuha ang salitang bahala ang Diyos sa buhay ng anak ko. Kasi nasa isip ko ng pambira, paano kung mamatay anak ko sa facility? Hindi ko na siya makikita. Garapon na lang ang makikita ko. Sabi ko, nung ginib up ko siya, eto pakinggan niyo, nung ginib up ko siya, sabi ko, Lord, lahat naman galing sa iyo. Ikaw nakakaalam ng mabuti sa amin. Nung ginib up ko siya, loob ng puso ko, yung talagang 100%, anuman ang plano mo, kung pauuwiin mo na yung anak ko, kung garapon ko na lang siya makikita, bahala ka na. Doon lang ako nagkaroon ng peace. At doon ko nakita yung do not be afraid, only believe. Kailan lang yan? At ngayon po nakabalik na siya, nagtatrabaho na muli sa ibang bansa. Photographer po siya sa isang modeling agency, sa isang agency po, advertising agency. At pakinggan mo ko. Marami na kasing beses sinasabi natin, sinurrender ko na sa Lord. Pero minsan sumusulpot, di ba? Di ba? Kasi ibig sabihin nun, hindi pa talaga na-surrender. Kaya kapag gano'n na sumusulpot, sasabihin mo, Lord, patawarin mo po ako. Turuan mo pa ako. Huwag ka lang magmadali. Ang surrender is, inilagay mo na lahat. John Kurt de la Cruz, hello? Yan. Ang surrender is, bahala ka na, Lord. Basta isa lang alam ko, Diyos kita, ano man ang mangyari. Sabi nga ni Jesus, di ba? Do not be afraid, only believe. At isinama niya lang, tingnan niyo sinama, 3 lang. Si James, si Peter, si John, si Jairus. Pagdating nila sa bahay, ang dami nang umiiyak. Sabi ni Jesus, hindi natutulog. Hindi natutulog. Hindi patay, natutulog lang. Tinawanan siya sa verse 14. Sabi niya, ba't kayo umiiyak? Ano yung kaguluhang ito? Hindi patay ang bata, natutulog lang. Ang point 3, tatapos na po ako. Point 3, inextinguishable hope has the authority of Jesus given unto us through the Holy Spirit. Ang isang pag-asang hindi nawawala ay dapat mong alalahanin na ang final say and the final authority is Jesus. Ulitin ko.
ang isang pag-asang hindi nawawala, ang isang pag-asang inextinguishable, ay isang pag-asang dapat mong tandaan na ang pinangahawakan mo ay yung authority ni Jesus, ang kanyang salita, ang kanyang pangako sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Kasi ang banal na Espiritu, ang siyang magsasabi sa iyo, do not give up. Sabi niyo, ba't kayo umiiyak? Anong kaguluhan nito? Hindi. Patay ang bata, natutulog lang. Sino lang sinama? 3. Ate Jose niya gumawid ng Hong Kong, magandang hapon, at Malanay. Hindi kaya nga kung ang marriage niyo broken, kung ang family niyo broken, ang finances ninyo sadsad, ang katawan ninyo may sakit, ang inyong pamilya ang gulo, hindi patapos ang Diyos sa atin. Hallelujah! Jesus has the authority on our family. Joji Bermudez, Braille Gallego. Jesus has the authority. He has the final say on your future. He has the final say on our health, on our finances, on our weaknesses. For when we are weak, He is strong. Huwag kang kikilos ng laban sa authority ng Panginoon. Sapagkat ang authority ng Panginoon ay may kakayanan, tagusin lahat niyan, ang lahat ng akala ng tao. Merong niyang palaka, nag-contest sila, aakyat sa Eiffel Tower. Alam niyo yung mga umiyak, itinaboy niya umalis kayo dyan. Kasi nakaka-istorbo sa anointing yun. Mga chikadora, mga contact tracer yun. Walang pinag-usapan yun, kundi puro negative. Kaya nga yung mga iniisip nating negative sa buhay, tanggalin mo yan. Yung palaka, nag-contest sila sa Eiffel Tower sa Paris, France. Yung pinakamataas na building tourist attraction. Nag-contest sila. Ang unang-unang makakaakyat yung mga palaka doon sa pinakamataas, may premyo. May premyo. So nag-contest sila, nag-akyatan yung mga palaka. Ang sabi ng mga kapwa nila palaka, nako, ang taas-taas niyan. Ang taas-taas niyan. Ang sabi, habang naririnig nila yung, ang daming bumabagsak. Kasi nadi-discourage sila sa mga sinasabi. Meron yung isang palaka, malapit na sa gitna, pagod na siya, at naririnig niya yung mga kasama niya, wala talaga napakataas nito. Nag-give up, nahulog. Pero merong isang palaka na nagtuloy-tuloy hanggang doon sa dulo ng Eiffel Tower. Siya ang nanalo. In-interview siya. Sabi niya, paano mong narating yung pinakadulo? Sabi ng palaka, ano ka mo? Sabi, bakit mo narating yung dulo ng Eiffel Tower? Sabi niya, ano ka mo? Ano ka nyo? Alam niyo bakit niya narating? Bingi pala yung palaka. Kaya kahit anong marinig niya sa paligid niya, ang nasa isip niya, akyatin niya yon. Maraming beses sa ating buhay, nag-give up tayo sa pag-iintay sa napakagandang pangako ng Panginoon. Nakakita ka lang ng gwapo, yun na. Nakindatan ka lang, nung makinis, flawless ang kutis, yun na. Nawalan lang na naman ang wallet mo ng ilang araw, nangutang ka na. Hindi masamang mangutang, pero kung kayang tiisin, bakit naman? Kailangan mo pang mangutang. Hello? Naintindihan niyo ako, minsan sa puso natin, ito na yun. Ang tanong, yan ba yung gusto ng Lord? Yan ba yung sinasabi ng Lord na only believe, do not be afraid? Michelle Chandria Mateo Guan? Tanungin ko kayo, ano ang pangako ng Diyos sa buhay niyo? Doon ka lang. Ano yung sinasabi ng Bible sa mga pag-uugali natin? Doon ka lang. Kailangan pa ba natin katulad na maging isang palakang bingi? Ang pinupunto ko po rito, yung focus mo sa salita ng Diyos. Dapat ang salita lang ng Diyos ang naririnig natin. Dapat ang kalooban lang ng Diyos ang ginagawa natin. Dahil kapag lumabas ka sa kalooban ng Panginoon, sinabi mo, mali ang pangako ng Diyos. At marami nang sumabit dito. Marami nang nalaglag. Hello, Ramon Balinton.
Hello, Roslyn Lariosa Garcia. Nandiyan ba kayo? Yes. Dapat bingi tayo sa mga negative. Dapat kung ano yung kahit na hindi pa dumarating, diyan ka lang, yan ang pangako ng Diyos. Yan lang, ikinasal na ako 53 years old. Ang dami kong pagkakamali sa buhay. Ay, pag ako naman nagkamali pa, pambira yan, Diyos ko naman. Pero dapat lang tayong magkamali, pero ang masakit, alam mo na yung mali, pinilit mo pa. Ay, hala ka. Okay yun, nagkamali ka. Pero naman, for a righteous man, a just man falls 7 times, but rises up again. Tinawag ka ng Diyos, hindi sa sarili mong kakayanan. Itinawag ka ng Diyos dahil siya ang magtataas sa iyo. Kaya ang tanging paraan, hayaan natin ang Diyos ang gumabay sa ating landasin. Naintindihan niyo ako? Si Jesus has the authority. He has the authority for us. Ipaglalaban tayo niyan. Ang gusto lamang niya, aminin mo. Aminin mo na hindi mo kaya at looking unto Jesus, the author and the finisher. Settle that our faith begins with the Lord and ends in Jesus. Tatapos na ako, 5:00 na. Doon po sa isang handaan, magandang handaan, ay pila-pila po, at inaatado yung pagkain. At sa isang handaan dito, at pagkatapos po hindi alam nung nagsiserve na yung susunod ng bibigyan niya ay isang gobernador ng isang probinsya. Binigyan niya isang manok. Sabi ng gobernador, dagdagan mo pa isa. Sabi ng gobernador, ang sabi ng babae, isa lang po talaga ang bilin sa akin, isa lang. Sabi niya, gobernador ako ng probinsya ko. Gobernador ako ng probinsyang ito. Ang sabi naman ng babae, ay, ganun po ba, Governor? Magandang tanghali po. Gobernador ako ng probinsyang ito, kaya dagdagan mo ng isa. Sabi nung nagbibigay, ako naman po ang in-charge ng pagkain at ang bilin po sa akin, isa lang ang ibigay ko sa bawat isa, Governor. Ganon katindi yung authority ng babae na kahit Governor siya, ang bilin sa kanya, isa lang. Ganon din katindi ang authority ng Panginoong Hesus sa atin na kapag sinabi niyang wait upon the Lord, wait ka lang. Sapagkat hope will never disappoint us. For the love of God was poured out in your hearts by the Holy Spirit. Know the authority of Jesus. Ang sabi ni Jesus, all authority in heaven and in earth has been given to me. Go! And make disciples of all the nations. Maging patotoo ka kasi binigay ko na nasa akin ang lahat ng kapangyarihan ng langit at lupa, ipinapasa ko sa iyo. Now, walang pwedeng kumontrol sa authority nito. Kapag sinabi ni Lord, diyan ka muna. Kapag walang nangyayari, huwag kang mainip kasi hawak ka ng Panginoon. Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? So itinaboy lahat ni Jesus. Bakit? Nakakasira At ang iniwan lamang niya ay si Peter, si James at si John, yung mga taong concern ng blessing. Yung mga taong concern na kung saan ay may matututunan sila sa kabutihan ng Panginoon. Are you still there? Are you still there? Tandaan mo to. We have all the authority in Jesus. Sometimes, yung mga pangako ng Diyos is opposite to what you see, what you feel, what you hear. But the most wonderful thing is that you know that you have the authority of Jesus. Amen? Kaya nga dapat, katulad kanina sa pilahan sa pagkain, sige, itong table na ito, mauna. Itong table na ito, mauna. Sundin mo siya, kasi siya di maghintay kay gutom ka na, o di maghintay ka lang muna, gutom ka na pala. Pwede mo naman sabihin sa tiyan mo, oy, tiyan, kakain ako kung kailan ko gusto. Isipin mo, dahil lang sa gutom,
Nakipagunahan sa pila, Diyos ko naman. Ano ba na? Yung pila lang, nainip ka na. Paano pa ang pangako ng Diyos? Sinabi na nga kanina, ni Bishop ang pila mauuna yung table na ito kasi lahat po gusto doon sa una, ayaw pumunta sa una, so kayo ang mauuna. Sinabi na. So dapat mauna ka doon sa pilang yun, yung sinabi lang. Wala naman ako against any pastor, pero nakita ko ba? Hindi marunong sumunod the instructions. Amen. Paano ka susunod sa instructions ng Lord? Yung isa siguro, gutom na, hindi natin alam ang mga sitwasyon nila. Yung isa siguro, gutom na, hindi na sumunod dun sa kuha. Paano na kung ang authority si Lord? Na sinabi niyang, wait, diyan ka lang muna kasi may gusto ako makitang pagbabago sa iyo. O sige na, nagkamali ka dyan sa unang boyfriend mo. O sige, nagkamali ka dyan. Hintay ka muna kasi sana may matutunan ka dyan. Are you still there? Nandiyan pa ba kayo? Ganon ang sinasabi ko. Number 1, inextinguishable hope has no boundaries or limit. Inextinguishable hope must not limit yourself to what others say. Huwag mong lilimitahan kung ano yung mga sinasabi ng iba. Basta doon ka lamang sa sinasabi ng Panginoon. Number 3, inextinguishable hope has the authority of Jesus in us through the Holy Spirit. God bless you all po. Sana may natutunan kayo. Tomorrow, the well-being of waiting or the blessings of waiting. Roslyn Lariosa Garcia, apply nyo na ngayon. Gusto mo nang mainis, sasabi mo, di bale, kailangan ko munang pagtyagaan tong taong ito kasi kung paano ako pinagtsatsagaan ng Lord sa sama ng ugali ko ito, pagtsatsagaan ko rin ng taong ito. Practice nga, may enjoy nyo. Sabi ko nga, waiting ay makikita mo yung fulfillment. Yung waiting, makikita mo satisfied ka at pinakamasarap sa lahat. Yung waiting, nagigain mo yung favor ng Lord. Amen. Not because nakabatay siya doon, alam mo si Lord matutuwa sa iyo. Amen. Tandaan mo, pag pinangako ng Lord, tutuparin niya ito. Pakishare po ito at alam ko maraming tatamaan at maraming madadamay at maraming mababago at marami ang ma-aware na masarap maghintay sa salita at pangako ng Diyos. Salamat po sa inyong lahat. Hallelujah! Ate Josephine Hines ng Malasiki, Brian Gallego, i-apply nyo na ngayon. Ituro ninyo, i-practice ninyo, kasi mahirap pong ituro nang hindi mo pinapractice. Kaya very anointed, kasi i-apply mo muna sa buhay mo, and then after that, i-share mo. Kasi nakikita nila sa'yo yung sinasabi mo. Amen? God bless you all guys. Pakishare po ito at hayaan ninyo na tayo ay patuloy na maghintay sa mga gandang pangako ng Diyos. The Lord will never stop doing good to you. Jeremiah 32:40. And the Lord will never withhold any good thing for you. Psalms 84, verse 11. God bless you all po. Shall we pray? Father God, mag-manifest po, O Lord, ang lahat ng mabubuting bagay na iyon sa aming buhay. Ngunit isa ang mahalaga, marunong po kaming mag-intay sa iyo. Panginoon, just like Jairus, meron pang nakalaan na mas malaking blessing para sa amin. Susunod na kami. Not because we are after the blessing, but because of the hope that you have given unto us. Hindi mo aalisin ang pag-asa. Hindi mo aalisin ang pagtsatsaga sa amin. Sapagkat nakikita mo na habang kami ay nagtsatsaga, habang kami nag-iintay sa iyong pangako at sa iyong salita, lalo naman kaming napapalapit sa iyo. At kapag kami napapalapit sa iyo, nakikita ng tao ito sa aming paligid at natataka sila. Bakit kami binibless mo? Salamat, Panginoon. To you be the glory for all the wonderful things you have done unto our lives. Lahat ng may sakit, pagalingin mo. Lahat ng may pagkakulang sa financial ay kausapin at punuin mo. Lahat ng may broken family, their faith will be made well. Salamat, Panginoon. I-bless mo kaming lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen and amen. God bless you all po. Pagpalain tayo ng Panginoon, dapat maging binging palaka tayo. Sa pangalan ni Jesus, Ate Elvira De Leon Recto, thank you for watching. Welcome po kayo at tayo po ay magpapaalam sa mandali. Kita-kits tayo bukas. Shalom, and the Lord will never stop doing good
to all of us. In Jesus' name, thank you very much po. Amen and amen. Paki-share po.